Mga kababayan, kung dapat kayo ang flyers ng ating mga kumpany, alam niyo ba kung anong programa ang pinagmamalaki? Alam niyo ba na pinagmamalaki nilang programa ay libreng tulik kada araw? Free circumcision every summer. Yan ang pinagmamalaking programa ng aming mga katunggali. Sabi ko nga, bakit araw lang, hindi ba pwede magpatuloy kahit ng pag-ulan? Sana ginawa man lang nilang free circumcision at ulan ng araw. Yun ang pinagmamalaking programa ng aming mga katunggali. Nakakaya. Pagsibilya kayo na po ang inyong kongresista, marami po rito mga subdivision owner. Yung opisina ng Register of Deeds ng Treasury yan ang tanaan ng ating mga dokumento at titulo sa lupa. Bibiyakin ko yung opisina yan. Magkakaroon tayo dito sa imos ng ating sariling Register of Deeds para yung mga dokumento at titulo na magkabayan na hindi rin ang Treasury pinangungulangan ng mga sindikato. Maraming mga kasong nangyari. Kaya yung Register of Deeds, pinaslang, pinatay. Itong katungali ko, nakahulog ng katungyarihan, nakapaglalya, meron pa siyang ginawa sa mga sindikato. Wala. Hanggang ngayon, ang pagkamatay nun, Anderson, hindi nalulutas. Siya ko lang nanon. Ano nagawa niya? Zero. Pag hindi niya ko yung inyong kongresista, hindi ko mapapayagan na yung mga maliliit na bata naglalakad sa kalye, sa tabing highway, isang kilometro, isang mahigit pa. Yung iba'y nakayapak pa para lang makarating sa kanilang eskwelahan. Magpapatuwa tayo rito, mga paralan kahit maliliit, para hindi na nangangalib ang kanilang buhay sa kalye. Magkakaroon yan pagsibilya sa ikalawang inyong kongresista. At hindi ko mapayagan sa sinumang bata rito, nakayapak na naglalakad sa kalye. Yung water system, nabanggit ni Mayor Manila, na kung sususugan natin yan, basic, aayos natin water system. Kung dito maayos natin sa lugar, iyahan mo yan, ibibigay sa inyo yan, hindi yan tayo sa pakilala. Malaki yan, mga kailangan sa ating bata. Marami po po programa. Kung pag-uusapan po natin, aabutin tayo ng alaguna ng hapon, bukas. Marami po. Sa madaling salita, mga minamahal kong mga taga-magdadasal. Walang magandang programa na angkop sa pangangailangan ng isang bayan na hindi kayang ibigay ng isang pamahalaan, pero meron niyang kondisyon. Ang kondisyon niya, habang ikaw ay natulungkulan, gusto mo talagang pagsisihan ang iyong bayan, minsan, di ka hinagap ng iyong isip, hindi mo dapat isipin at ikatataba ng sarili mong bulsa. Dahil pag inuna mo ang sarili mong kapakanan, kahit anong ganda ng programa na iyong ipinatulukso sa iyong bayan para ikaw ay iboto, yung programa yan, hindi po yan maisakakatuparan. O kung maisakatuparan man, palaging kulang at nababaliwala. Ganyan ang pamatayan ng nanunungkulan sa isang bayan. Inuulan ang kapakanan ng taong bayan, bago pa sa sarili ng kapakanan, bago pa sa kapakanan ng pamilya niya. Kapakanan muna ng taong bayan ang nauna. Public office is a public trust. Public office is a public trust. It is as simple as that. Public office is a public trust. Naikwento sa akin kasi maraming nagtatanong, kayo ba raw ay hindi nakatakot sa ating kapangyarihan dahil diyan ang kasalukuyan ay nakaroon ng kapangyarihan ng lalawigan ng pamigil. Ang sabi ko naman, isa lang ang dapat katakutan sa buhay na ito. Yan
ay kapilipiliran na aking ama't ina. Diyos lamang ang dapat katakutan. Itong aking katunggali, kumakain lang ng kanin yan, umiinom ng susi, umiinom ng hangin. Sa madaling salita, tao lang yan. Dito nga, sa Barcelona, ang makalawang linggo, nagpapahabag, lumuluha, gustong akitin, at taong bayan para siya ang iboto. Doon sa Bakwal, sa Medisyon, umiiyak, kulang-kulang ilang oras, ilang sistema ng kanyang pang-akit para iboto, nagpapahabag. Ngayon lang ako nakakita ng gobernador ng Cavite na iyak pala. Nakalaban ng Speaker Seka. Alam niyo mga kababayan, itinagkakulog ko na natin sa aking natunggali ang karangalan ng kayamanan at kapangyarihan. Dahil hindi kailangan ni Speaker Seka ang kapangyarihan at kayamanan para magwagis sa nalalapit na halalan. Dahil nandito kayo, makinig ang inyong takdang nasahin, meron kong dalawang nasahiyan, Speaker Seka, kahit kailanman, hindi kayang takatan ng anumang kayamanan, hindi kayang sakupin ng anumang kapangyarihan na hawak ng kanyang kasunggari. Unang-una, edad, tayo po ay 46 years old pa lamang. Ang aking pong katulungan, sorry to say, 72 years old na and growing old. Umupot na ng bakal mag-text nga. Pinakamainindi ng Facebook yan. Pakatay, saan yung bayan? Kasi panay-panay lang gamit ng bayan na yan. At pangalawa, mga pinamahal ng mga kamadalaga. Ang pinaglalabanan ng Speaker Seka ng katunggali na sa nalalapit na halalan, representasyon ng bayan ng Imus sa ika-15 Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Si Speaker Seka po, isang hamak na abogado lamang. Pero ang aking katunggali, pagpanipan ng manya mundo niya, kunin niya na lahat ng kapangyarihan, ang sinin niya na lahat ng kayamanan, kahit kailan hindi siya pwedeng maging isang abogado. Ang pinaglalabanan dito sa Kongreso ay labanan ng kwalifikasyon. Kongreso pinag-uusapan ang kailangan dyan abogado at hindi iyaking gobernador.